Sa pagpapatuloy ng 43rd ASEAN Summit, inaasahan naman na tatalakayin po dyan sa issue ay ang South China Sea. At bukod sa ASEAN leaders, inaasahang makakapulong din ni Pangulong Bongbong Marcos ang Japan at Amerika. Live mula sa Indonesia, may unang balita kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan! Magandang umaga, Igan. Ang pagpapanatili sa kapayapaan sa South China Sea ang isa sa mga binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang araw ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta, Indonesia. We do not seek conflict, but it is our duty as citizens and as leaders to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. No country would expect any less. No country would do any less. We must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Samantala, kaugnay pa rin ng issue sa South China Sea, isa sa pinakaabangan at unang pulong din ngayong araw ni Pangulong Marcos ay ang ASEAN-China Summit kung saan mainit ang usapin sa agawan sa teritoryo. Bukod sa Pilipinas, may mga territorial claims din ang bansang Malaysia at Vietnam sa rehiyon. Umaalma rin sila sa pangangkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea tulad ng kanilang pinalalabas sa kanilang 10-line map. Si Chinese Premier Li Qiang ang kinatawan ng China para sa ASEAN Summit na ito. Samantala, kasunod naman ng ASEAN-China Summit, ang iba pang mga pulong tulad ng ASEAN Republic of Korea Summit, ASEAN-Japan Summit at ang ASEAN Plus 3, kung saan kasama ng 10 ASEAN member states ang China, Japan at South Korea. Susunod dyan ang ASEAN-US at ASEAN-Canada bago nakatakdang gala dinner na inorganisa ng host country para sa mga world leader. Samantala, Igan, may ikinakasaring trilateral meeting o pulong ang Pilipinas, Japan at Amerika. Dumating na kagabi dito sa Indonesia si US Vice President Kamala Harris at para sa Japan, narito rin si Prime Minister Fumio Kishida. Pinasama raw ng Pangulo si Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, para rito. Obviously, the importance of that meeting is because of the fact that we've had discussions with both Japan and the United States on many issues surrounding our area, our territorial waters, and of course the South China Sea. But as I said, the economic cooperation between our three countries, or between the two countries with the Philippines, is also very important for us. Ibinahagi rin ni Romualdez sa kagabi na ikinakasana ang ilang mga biyahe sa mga susunod na buwan at kabilang nga riyan ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na gaganapin sa San Francisco sa Amerika. Bukod dyan ay may kinakasaring biyahe sa Los Angeles o di kaya sa Seattle at inaasahang manliligaw ng mamumuhunan ng Pangulo at maaari rin magkaroon ng biyahe sa Honolulu, Hawaii kung saan may malaking komunidad ng mga Pilipino roon. Samantala, bukod sa mga pulong sa mga world leader ay nakausap din ng Pangulo ang ASEAN Business Advisory Council kung saan ipipresenta ang ilang mga infrastructure projects sa bansa at ininganyo ang mga businessmen na mamuhunan sa mga ito. At kabilang naman sa mga isinulong ng Pangulo sa kanyang intervention o mensahe sa ASEAN Plenary ang food security, ang pagharap sa climate change at pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa mas nakararami. At yan ang latest mula dito sa Jakarta, Indonesia. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.